sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Department of Foreign Affairs at Embahada ng Pilipinas sa Israel kinukumpirma pa ang naiulat na isa pang Pilipino na nasawi rin sa kasagsagan ng gulo sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Hataw Balita. Panukalang 10.7 billion pesos na pondo ng Office of the President para sa susunod na taon na lumusot na agad sa Senate panel. Hataw Balita. Ilang local government unit na nagdeklara ng walang pasok ngayong araw, alamin. Hataw Balita. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng iligal na droga nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa Metro Manila at Laguna. Hataw Balita. Cebu Province nananatiling pinakamayamang probinsya sa bansa patay sa pinakabagong ulat ng Commission on Audit. Hataw Balita. At Siargao Island pasok sa top 10 best islands in Asia ng isang international magazine. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Kinukumpirma pa ng Department of Foreign Affairs at Embahada ng Pilipinas sa Israel ang naiulat na isa pang Pilipino na nasawi rin bukod sa 2 Pilipino sa kasagsagan ng gulo sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Ayon kay Philippine Ambassador to Israel Juni Lailo, kakausapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamilya ng mga Pilipinong nasawi upang personal na ipahatid ang pakikiramay. Sa isang pahayag, lubhang nalungkot si Pangulong Marcos nang makumpirma ang pagkasawi ng 2 Pinoy. Ayon sa Pangulo, kinokondina ng Pilipinas ang pagpatay na ito at naninindigan laban sa patuloy na terorismo at karahasan. Pakinggan po natin ang pahayag ni Vice Consul to Tel Aviv na si Patricia Narajos. There are 2 confirmed deaths and so 1 reported death, but this is subject to confirmation by DNA evidence. And then there are still 3 missing and 26 have been rescued so far. Ayon kay Rodolfo Gabasan, labor attaché sa Israel, malagim ang sinapit ng 2 Pilipino. Pakinggan po natin ang pahayag ni Gabasan. Yung isa po ay habang pinipwersa ng militante, mga terorista yung kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, niratrat po yung mag-amo, yung caregiver at saka yung kanyang amo. Yung isa po ay pinatay pero hindi po namin alam kung anong circumstance. Pero isa po siya dun sa mga natangay ng Hamas sa kasagsagan po ng pananalasa ng mga terorista. Humiling na ang pamilya ng mga nasawing Pilipino sa pamahalaang Pilipinas na maiuwi ang mga labi sa Pilipinas. Hataw Balita. Nagdeklara ng class suspension ang ilang lokal na pamahalaan sa bansa ang ngayong araw ng Huwebes, October 12. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampublikong paaralan sa bayan ng Laur sa Nueva Ecija at ilang bahagi ng munisipyo ng Rizal. Ayon sa mga lokal na pamahalaan ng nabanggit na mga lugar, ang suspensyon ng klase ay bunsod ng inaasahang power interruption o kawalan ng kuryente na magsisimula ng alas 6 ng umaga at tatagal hanggang alas 7 ng gabi. Wala ring pasok sa bayan ng Binson sa Camarines Norte, dulot ng nagpapatuloy na matinding pag-ulan sa kanilang lugar na nagdulot na ng mga pagbaha. Hataw Balita. Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa plebisito sa San Jose del Monte, Bulacan na kasabay na isasagawa sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa Oktubre at 30. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita.
Nasa 277,950 na ang bilang ng registered voters sa San Jose del Monte, Bulacan. Inaasang boboto ang mga ito sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa October 30. Ayon kay Attorney Imelda Fanis, ang election officer ng COMELEC sa San Jose del Monte, kasabay ng BSKE election ang plebisito ng lungsod para opisyal itong gawin bilang isang highly urbanized city. Yes or no lang ang pagpipilian ng mga botante 18 years old pataas. Kung mas marami ang boboto ng yes, ay ganap na itong magiging highly urbanized city. Ilan sa benepisyo kapag naging highly urbanized na ang syudad ay ang pagtaas ng sahod ng mga empleyado ng higit sa minimum wage. Tataas ang tax at tataas din ang pondo ng syudad. Ayon kay Attorney Fanis, pinaghahandaan na ng mabuti ng COMELEC San Jose del Monte ang gagawing plebisito sa lungsod. Na kung saan nanalo yung yes, kung sino lang yung nanalo, plurality. We are now conducting series of trainings sa lahat ng mga electoral boards, BBOC, BOC, poll workers. Yun. So medyo madami kasi malaki ang registered voter ng San Jose. So, pag mas malaking registered voter, mas maraming clusters, maraming teachers. Sa darating na October 19 hanggang 28 na ang campaign period ng BSKE at plebisito. Paalala ng COMELEC sa araw ng pangampanya, maaari na ring mag-post ang mga kandidato ng kanilang mga tarpaulin na may sukat na hanggang 2x3 feet sa mga designated poster area ng barangay. Pwede rin sa mga private property, basta't may paintulot ito na may-ari. Allowed rin ang house-to-house campaign at motorcade. Nagpaalala naman ang COMELEC sa mga tumatakbong kandidato na bawal silang mamigay ng kahit ano sa mga botante tulad ng damit, sombrero at iba pa dahil may tuturing na ito ngayon na isang vote buying. During campaign period, bawal silang mamigay ng kahit na ano. Anything of value, bawal silang mamigay. So in short, sa mga supporters nila, bawal silang mamigay ng mga t-shirts, tumblers, rollers, sombrero, or anything. Samantala, wala pa namang nauhuli ang pulisya na lumabag sa election gun ban sa ipinatutupad na checkpoint ng COMELEC. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Inilunsad kahapon ng Marcos administration ang kampanyang OG Pinas na isang pambansang advokasya para sa bukas na pamahalaan. Alinsunod ito sa pag-institutionalize ng Philippine Open Government Partnership ng Department of Budget and Management o DBM sa pakipagtulungan ng Department of the Interior and Local Government o DILG at ng Philippine Information Agency. Layo ng kampanyang OG Pinas na palawakin ang kamalayan ukol sa Philippine Open Government Partnership, lalong-lalo na sa local level, magbigay daan sa higit pang mga paraan ng komunikasyon para sa ugnayan ng gobyerno at civil society at para palakasin ang pakikilahok ng publiko sa policy making at pamamahala sa bansa. Ang formal na paglulunsad ng OG Pinas ay pinangunahan ni DBM Secretary Amena Pangandaman kasama sina DILG Undersecretary Marlo Iringan, PIA Director General Jose Torres Jr. at Metropolitan Manila Development Authority General Manager Procopio Lipana. Binigyang diin ni Pangandaman na kasalukuyang tagapangulo ng kampanya ang mahalagang papel ng bukas na pamahalaan sa pagtupad ng agenda for prosperity ng Administrasyong Marcos. Nakakasabat ng mahigit 7 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa Pasay City, Maynila at Cabuyao, Laguna. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Bandang 1:10 ng hapon nitong Miyerkules, October 11, nang magsagawa ng drug bypass operation ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Barangay 76, Pasay City. Arestado sa nasabing operasyon ang 4 na suspect kung saan nasabat ang nasa 1 kilo ng hinihinalang shabu na may estimated street value na aabot sa 6.8 million pesos.
Sa Maynila naman, dakong alas 2:15 ng hapon, arestado sa ikinasang bypass operation ng Manila Police District ang 2 suspect. Nakuha sa mga ito ang nasa 30 grams ng umali shabu na may tinatayang halaga na aabot sa 204,000 pesos. At sa Cabuyao City, Laguna, 4 na drug suspect naman ang naaresto ng Cabuyao City Police at Laguna Provincial Intelligence Unit sa Barangay Niogan, Cabuyao City, Laguna. Nakumpiska sa mga ito nasa 130 grams ang suspected shabu na nagkakahalaga ng nasa 884,000 pesos. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, Hataw. Hataw Balita. Patuloy ang isinasagawang backtracking sa closed-circuit television o CCTV ng Binangonan Municipal Police upang matunto ng 4 na suspect na sangkot sa pamamaril sa barangay Batingan, Binangonan, Rizal bandang alas 4:40 ng hapon noong Martes, October 10. Lula ng 2 motorsiklo ang tumakas ng mga suspect. Kinilalang biktima sa alias na Penoy. Patuloy din ang isinasagawang investigasyon ng pulisya sa posibleng motibo sa pamamaslang. Hataw Balita. Lumusot na agad sa subcommittee ng Senate Committee on Finance ang panukalang 10.7 billion pesos na pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Walang ni isang senador ang nagtanong sa pagdinig at si Senator Sani Angara lang ang dumating bilang chairperson ng Senate panel. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kasama sa kanilang budget adjustment ang gasto sa logistics sa pagpunta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga imbitasyon ng foreign leaders sa ibang bansa. Ganon din ang pagpapatayo ng mga infrastruktura sa Palace Complex na antalaan niya dahil sa pandemya. Pakinggan po natin ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Let me just point out that we crafted this budget within the parameters and processes set by the DBM, from which we sought no special treatment. Si Senator Sani Angara wala namang nakitang issue sa hinihiling na confidential funds ng opisina ng Pangulo. Pero paglilinaw nito, may pagkakataon pa rin ang mga senador na busisiin ang bawat item sa hinihiling na budget ng OP kapag sumalang na ito sa budget deliberation sa plenaryo. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Sani Angara. Presidente, parang gusto ba natin pilayan yung presidente? Di ba? Kung sinabi niyang kailangan yan, meron siyang alam na hindi natin alam. Anything is possible kasi nga period of amendments yan. Alam niyo naman, each senator is independent, may kanyang pananaw, may kanyang opinion. Hataw Balita. Idineklarang walang pasok o special non-working day ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang October 30 para mabigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na makaboto sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ipatutupad ang nasabing deklarasyon sa bisa ng Proclamation No. 359 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon sa Pangulo, pinahahalagahan niya na magamit ng bawat mamamayan ang kanilang karapatan sa pagboto at maging bahagi ng nalalapit na BSKE sa bansa. Hataw Balita. Inalis na sa serbisyo ang 7 sa 8 pulis na inirekomenda ng Philippine National Police Internal Affairs Service na sibakin dahil sa pagpasok sa bahay ng isang dating propesora sa Imus, Cavite. Nilagdaan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang naturang rekomendasyon batay sa guilty verdict sa kasong administratibo ng mga ito. Ito ay sina Police Staff Sergeant Jesus Aldaya, Police Staff Sergeant Julius Barbona, Police Staff Sergeant Emil Buna, Police Corporal General Cadyang, Police Corporal Liu Amando Antonio, Pat Remel Zar Reyes at Patrolman Rene Mendoza na naharap sa patong-patong na kasong administratibo. Bagamat hindi kabilang sa natanggal sa serbisyo, sinabi ni Acting PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pardo
na hindi pa ligtas sa investigasyon ang Chief of Police ng Imus Cavite at ang team leader ng grupo. Pakinggan po natin ang pahayag ni Acting PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo. Itong non-commissioned officer po ang napinahan po ng dismissal from the police service. 6 counts of grave misconduct, 2 counts of less grave misconduct, 1 count of grave irregularity in the performance of duty, grave dishonesty and conduct unbecoming of a police officer. At ngayong umaga lamang po napirmahan ng ating Chief PNP yung decision po. Ang naging participation lamang accordingly nitong non-commissioned officer na babae ay during the after the fact na lang po siya pumasok dahil babae po yung involved ay kailangan pong i-freeze po siya yung body search po. So doon po sa pagpasok po sa mismong bahay ay wala pong kinalaman itong non-commissioned officer kaya siya po ay na-exonerate doon po sa kasong grave misconduct. However, kasama po siya doon sa mapapasailalim po sa pre-charge investigation for neglect of duty po. Hataw Balita. Good news po para sa mga motorista dahil madaraanan na po na ang Paliwan Bridge sa Antique na sinira ng bagyong Paeng noong Oktubre ng nakaraang taon. Pero mga light vehicle o maliliit na sasakyan lamang na may bigat na hanggang 15 tons ang pinapayagang dumaan doon dahil Bailey Bridge o temporaryong tulay lang ito na dinugtong sa naputol na tulay. Ang mga malalaking truck o tanker ay sa temporaryong kalsada na nasa gilid ng tulay muna, maaaring dumaan dahil ongoing pa rin kasi ang itinatayong bagong tulay ng Department of Public Works and Highways. Ang Paliwan Bridge ang kumokonekta sa mga bayan sa northern at southern part ng Antique. Nang maputol ito, pahirapan ng mga residente sa pagbiyahe at pagdala ng mga pagkain at iba pang pangangailangan. May temporaryong kalsada naman sa iba ng tulay pero maaaring lumubog ito sa ulan o baha dahil tinambakan lamang ng lupa. Hataw Balita. Ang bagong inilunsad na direktang flight ng Royal Air Philippines mula sa Mactan Cebu International Airport o MCIA patungong Hong Kong ay nakikitang magpapalakas sa turismo ng Cebu at makatutulong sa lalawigan na makabangon mula sa epekto ng pandemya. Ayon kay Edelit Maribohok, Communications Head ng pribadong operator ng paliparan na GMR Megawide Cebu Airport Corporation, ginawa ang maiden flight sa pagitan ng Mactan at Hong Kong noong Lunes, October 9 gamit ang 180-seater na Airbus Air A320 na eroplano. Tiyak umano na madaragdagan ang dami ng mga pasaherong darating mula sa Hong Kong patungong Cebu Province. Sa pagdaragdag ng bagong carrier na ito, ang MCIA ay mayroon na ngayong 15 foreign at 5 Philippine-based airline partners at kumokonekta sa 30 domestic destinations at 12 international destinations. Hataw Balita. Nananatiling pinakamayamang probinsya sa bansa ang Cebu batay sa pinakabagong ulat ng Commission on Audit. Si Edmond Hisola humahataw. Hataw Balita. Ang Cebu pa rin ang pinakamayamang lalawigan sa bansa sa loob ng 9 na magkakasunod na taon batay sa taunang ulat pinansyal ng Commission on Audit o COA para sa taong 2022 sa Local Government Units o LGU. Ipinagmamalaki ng lalawigan ang asset na may kabuuang halaga na 235.738 billion pesos noong 2022, mas mataas mula sa 215.27 billion pesos noong 2021. Bukod sa Cebu, nakasama rin sa pinakamayayamang lalawigan sa bansa ang Rizal na may total asset na 35.594 billion pesos, Batangas na may 31.999 billion pesos, Davao de Oro na nakakuha ng mahigit sa 23 billion pesos at ang Ilocos Sur na may total asset na mahigit 21 billion pesos. Sumunod naman ang ika-6 hanggang ika-10 pinakamayayaman ng mga probinsya sa bansa, ang Bukidnon, Iloilo, Negros Occidental, Cavite at Pampanga na may total asset na mahigit sa 21 billion pesos pababa.
Ang Cebu ang nag-iisang lalawigan sa bansa na lumampas sa 200 billion peso mark sa mga tuntunin ng ari-arian. Ayon sa COA, nananatili rin ang mga lungsod ng Mandawi at Cebu sa nangungunang 10 pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas noong 2022. Mula sa ika-7 noong 2021, itinulak ng Mandawi ang Cebu City mula sa ika-6 na pwesto na may 34.31 billion pesos na halaga ng mga asset noong 2022. Ang Quezon City naman ang naging pinakamayamang lungsod sa Pilipinas na sinundan ng mga syudad ng Makati, Maynila, Pasig, Taguig, Mandaluyong, Davao at Parañaque. Nanguna naman sa pinakamayayamang munisipyo ang bayan ng Carmona, Cavite, may mahigit na 6 na bilyong pisong total asset na sinundan ng Limay Bataan, may mahigit 5 bilyon. Ang ulat ng COA noong 2022 ay sumasaklaw sa 81 probinsya, 147 lungsod at 1,487 na mga munisipyo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Edmond Disola, Humahataw. Hataw Balita. 3 all-terrain vehicles o ATV ang idineploy ng Bacolod City Police Office para sa seguridad sa pagdiriwang ng Bacolod Mascara Festival na tatagal hanggang October 22. Maliban sa Police Assistance Desk, Mobile at Foot Patrol, malaking tulong din ang mga ATV para mapaigting ang police visibility, crime prevention, mabilis na pagresponde sa mga insidente at crowd control lalo na sa mga pangunahing festival site. Ang mga designated police para rito ay dumaan muna sa special training tulad ng safe handling, driving techniques at emergency procedure. Samantala, hindi naman pinayagang magbenta sa mga kiosk sa festival ang mga vendor na walang health and sanitary permit. Hataw Balita. Nasungkit ng Siargao Island ang ika-10 pwesto sa Top 10 Reader's Choice Awards for the Best Islands in Asia ngayong taon. 600,000 readers ang nag-register para sa online survey na ito ng Conde Nast Traveler o CNT na isang prestiyosong international luxury and lifestyle travel magazine kung saan nakakuha ang Siargao Island ng 87.37 na rating. Kilala ang Siargao bilang surfing capital ng bansa. Dito rin idinaraos ang ilan sa mga international competition sa larangan ng surfing. Bilang paghanda sa mas marami pang turista ngayong Burmonths, naghahanda ng Department of Tourism Caraga at ang Local Government Unit o LGU upang mas maging ligtas at komportable ang bakasyon ng mga turistang bibisita sa isla. 10 shanties o iligal na struktura na nasasakupan ng Camp 8 watershed ang sinira ng Baguio City Demolition Team sa pangunguna ng Baguio City Buildings and Architecture Office. Ayon sa mga otoridad, ang isinagawang demolition sa lugar ay parte pa rin ng Demolition Order No. 28-2023 na inilabas ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. 17 illegal shanty structures ang tinuloy na dinimoli sa lugar kung saan nauna ng voluntaryong giniba ng mga may-ari ang 7 mga istruktura roon. Samantala, tiniyak din ng ahensya na patuloy ang ginagawa nitong implementasyon sa kampanya ng lokal na pamahalaan laban sa pagpapatayo ng illegal structures o squatting sa lungsod. Hataw Balita. Nailigtas ng mga otoridad ang 3 magkakamag-anak na nalagay sa peligro matapos pasukin ng tubig ang kanilang sinasakyang bangka habang pumapalaot sa baybayin na sakop ng isla sa Calayan, Cagayan. Nabatid na pauwi na sana sa isla ang mga ito mula sa bayan ng Claveria kung saan habang nasa kalagitnaan ng dagat ay biglang naputas ang kanilang bangka kaya unti-unting pinasok ng tubig. Agad umanong nakahingi ng tulong sa mga kaanak ang isa sa sakay ng bangka kaya naipaalam din agad ito sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer o MDRRMO at sa Philippine Coast Guard. Matagumpay namang natulungan ng magkakamag-anak at naisalba ang ilan sa kanilang mahalagang gamit. Sa ngayon, nasa maayos ng kalagayan ang 3 nasagip. Hataw Balita. Binaha ang ilang kalsada at paaralan sa Camarines Norte dahil sa matinding pag-ulang dulot ng low pressure area. Si Lizelle Nael, Humahataw.
Hataw Balita. Nakaranas ng malakas sa pag-ulan simula noong Martes, October 10 hanggang kahapon, October 11 ang lalawigan ng Camarines Norte. Kaya't ilang kalsada at paaralan ang binaha sa iba't ibang bayan. Ito ay dulot ng low pressure area o LPA na pumasok sa bansa. Kaya naman nagpatupad ng localized suspension sa mga paaralan at trabaho ang pamahalaang panlalawigan. Isa na rito ang bayan ng Vinson na suspindido ang klase sa lahat ng level ngayong araw. Kahapon naman ay walang pasok ang lahat ng level sa bayan ng Paracale at Mercedes. Pinag-iingat naman ng pamahalaan ang mga residente sa lugar na binabaha at posibleng pagguho ng lupa. Patuloy naman ang ginagawang checking and monitoring ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, katuwang ang mga kawani ng barangay sa mga lugar na posibleng makaranas pa ng pagbaha. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Lizel Nael, humahataw! Hataw Balita. Hindi pa napapakinabangan ang irigasyon sa bayan ng Bordeos, Quezon, kaya naman nananawagan na ang mga magsasaka. Si Marcos Doria, humahataw! Hataw Balita. Hindi pa napakikinabangan ng mga magsasaka ang irigasyon na ginawa sa bayan ng Bordeos, Quezon 10 taon na ang nakaraan. Bunsod nito, nanawagan na ang mga magsasaka sa mga otoridad na tugunan ang kanilang mga hinaing sa naturang proyekto upang magamit nila sa sakahan. Ito po yung palayan ko na matagal nang hindi nabubukid dahil nga po sa hindi dumadaloy ang tubig dito sa irrigation. Matagal na po na siguro po ay mga 6 na taon na halos ay walang nadaloy na tubig itong irrigation ito. Sana po matuloy na itong patubig na ito sa lalong madaling panahon para po makatulong din naman kami sa ibang mga tao. Madali rin umanong nasisira ang mga tubo na ginamit sa nasabing irigasyon kaya hindi makarating ang tubig sa sakahan. Malaking tulong nila ang nasabing proyekto sa kanilang sektor kung ito'y mapakikinabangan. Samantala, ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Bordeos, Quezon, makikipag-ugnayan umano sila sa National Irrigation Administration o NIA upang matugunan ang panawagan ng mga magsasaka sa kanilang bayan. Tungkol naman sa problema ng Anibawan Alayon Irrigators Association na ito ay hindi na maayos yung kanilang mga line canal sapagkat ito ay hindi konkreto. Ano na lang itong ipaaabot sa NIA o sa National Irrigation Administration sa Lucena sapagkat IA ay under pa din ng ang pagsasagawa ng mga proyekto ay under pa din ng NIA. So, mas maganda, hihinga namin ng request letter yung samahan na para maipaabot yung problema sa NIA. Sa ngayon, umaasa na lamang muna ang ilang magsasaka sa tubig ulan sa kanilang lugar para masuplayan ang mga pananim. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marcos Doria, humahataw! Hataw Balita. Mas maraming magsasaka at kooperatiba sa Nueva Ecija ang mas gusto ngayong magbenta ng kanilang aning palay sa National Food Authority o NFA kaysa mga pribadong traders. Bunsod ito ng bagong ipinataw na buying price ng pamahalaan. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. Hinihikayat ngayon ng Farmers Cooperative ang mga rice farmers sa Nueva Ecija na magbenta ng kanilang aning palay sa National Food Authority o NFA bunsod ng mataas na presyo ang alok ng ehensya kumpara sa buying price ng mga private trader. Ayon kay Eugenio Balmores, Pangulo ng Lamorito Farmers Association, kumikita sila sa pagbebenta ng kanilang palay sa NFA na bumibili sa mas magandang presyo sa bayan ng Gimba. Nasa 19 hanggang 23 piso kada kilo ang buying price ng ehensya para sa tuyong palay at 16 hanggang 19 na piso kada kilo sa basang palay.
Laking pasasalamat naman ng mga magsasaka kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagbibigay ng karagdagang insentibo na malaking bagay para sa kanilang maliliit na magsasaka. Gayon din sa NFA na direkta nang pumupunta sa kanilang lugar upang kunin ang kanilang aning palay na malaking tulong upang makatipid sa gastos sa transportasyon. Sa ngayon, ang mobile procurement team ng NFA Nueva Ecija at mga buying station ay nakakuha ng kabuang 2,179 na sako ng tuyo at basang palay mula sa mga individual at farmers cooperative sa lalawigan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Monar, Humahataw! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa kasalukuyan, patuloy yung ating monitoring sa low pressure area sa may silangan ng Visayas, huling namataan sa may layong 860 kilometers sa may silangan ng Eastern Visayas. At itong low pressure area na ito, nananatiling mababa yung tsansa na maging isang bagyo at possible na sumama dito sa may trough ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Update naman para sa bagyo sa labas ng PAR, si Bagyong Bolaven or Super Typhoon Bolaven ay huling namataan sa may layong 2,190 kilometers sa may silangan ng extreme northern Luzon. At sa mga susunod na mga oras, magre-recurve na ito papunta sa may southern Japan Sea at sa mga susunod na mga oras, ating magkakaroon nga ng interaction itong low pressure area sa loob ng PAR na hihilahin unti-unti itong si Super Typhoon Bolaven papalayo ng ating kalupaan. At yung Super Typhoon Bolaven naman ay mababa pa rin yung tsansa na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang kaninang alas 2 ng madaling araw ay meron na buong low pressure area. Dito naman sa may kanluran ng Palawan huling namataan sa may layong 135 kilometers sa may kanluran ng Coron, Palawan. At ito yung magpapaulan sa maghapon sa ilang bahagi ng Mimaropa, Southern Luzon at gayon din sa ilang bahagi ng Visayas. At itong low pressure area na ito nananatiling mababa yung tsansa na maging isang bagyo within the next 48 hours at possible din na lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Kalakang, Luzon, inaasahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dahil sa low pressure area dito sa may kanluran ng Palawan, dito sa may bahagi ng Quezon, gayon din sa may Mimaropa at sa may Bicol region. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Luzon, bahagi maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at may mga tsansa lamang ng mga pulu-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, especially sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura sa Lawag at Tuguegarao nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio City ay 17 to 24, sa Metro Manila 24 to 32, dito naman sa may Tagaytay 22 to 30, at sa may Legazpi 25 to 32, at dito naman sa may bahagi ng Puerto Princesa at Kalayaan Islands nasa 24 to 31 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa Kalakang, Visayas at Mindanao sa buong maghapon, inaasahan nga natin yung mga maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan sa may northern and eastern Samar. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, possible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms, especially sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura sa Iloilo, Metro Cebu, Tacloban at sa may Cagayan de Oro ay nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Davao, 25 to 33 at dito naman sa may Zamboanga City, nasa 25 to 34 degrees Celsius. At para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa namambaybayin ng ating bansa. Banayan hanggang sa katamtaman lamang ng mga pag-alo ng mararanasan sa mga baybayin sa Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at sa may Mindanao. Samantalang dito naman sa may Northern Luzon, inaasahan natin yung katamtaman hanggang sa matataas na mga pag-alon, kaya iba yung pag-iingat sa mga papalaot dito sa may baybayin ng Northern Luzon. At ang haring araw ay sisikat ngayong 5:47 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:38 ng gabi. Napanood po natin si Patrick Del Mundo, ang weather specialist ng Pag-asa. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita.
Samantala, ginawaran ng parangal ngayong taon ang 10 natatanging mga pulis sa probinsya ng La Union sa ginanap na 2023 10 Outstanding Police Officers of La Union sa lungsod ng San Fernando. Kinilalang mga pulis na nagtagumpay sa pagsugpo at pagresolba sa mga krimen sa komunidad, pati na ang pagpapanatili ng kaayusan, seguridad at kapayapaan. Ipinagmamalaki naman ni La Union Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Lambert Swerte ang achievement ng kanilang mga tauhan na nagsisilbing ehemplo sa kanilang hanay. Lubos din ang pasasalamat ng mga pulis na tumanggap ng parangal. Anila, nakapagpapalakas ito ng loob sa kanila para ipagpatuloy ang kanilang nasimulang pagtupad sa tungkulin. Pakinggan po natin ang magkakasunod na pahayag ni La Union PPO Provincial Director Police Colonel Lambert Swerte at isa sa mga awardee. Nakita ko rin sa kanilang trabaho na literally deserve the award. At talaga namang na-screen talaga kung sino ang mga 10 outstanding police officers. Nakaka-high moral kasi yung mga effort namin sa pag-implement sa peace and order is at least nabigyan kami naman kami ng ganitong pagkataon na ma-acknowledge. Hataw Balita. Mas pinalakas na kupunan ng Department of Justice ang magbabalik sa hard court ng Liga ng Public Servants. Tatawagin ang kanilang bagong kupunan na DOJ Beacons na sasabak sa pagbubukas ng UNTV Cup Season 10. Si Gladys Tuabi humahataw. Hataw Balita. Comeback is real dahil muli nating masasaksihan ang pagsabak sa Liga ng Public Servant ng kupunan ng Department of Justice. Unang sumalang sa UNTV Cup Season 1 ang Justice Department na tinawag na DOJ Hunters noong Season 1, tinawag na DOJ Avengers noong Season 2, at DOJ Justice Boosters noong Season 3, kung saan ito ang best record nila sa liga dahil umabot sila hanggang sa quarterfinals. Umabot hanggang Season 7 ang Justice Boosters noong 2019 at hindi na nakabalik noong Season 8 at Season 9. At sa pagbubukas ng UNTV Cup Season 10, excited ang DOJ team sa muli nilang pagsali sa natatanging charity basketball tournament. Tatawagin ngayon ang kanilang team na DOJ Beacons. At sa kanilang pagbabalik, hangad ng DOJ na mahigitan nila ang record ng quarterfinals finish para sa kanilang chosen beneficiaries. Gusto kasi namin makatulong sa sa chosen beneficiaries namin, and then at the same time makapag-exercise and then ma-prove kung sino talaga yung DOJ. Malaking challenge para sa DOJ ang pagbuo ng kanilang team. Subalit nangako ito na bibigyan nila ng magandang game ang UNTV fans at kanilang supporters. Madaming nawala, madaming nadagdag, and I think nag-improve naman kami sa overall roster namin. And sana pala rin manalo. At bilang paghahanda sa muling pagbubukas ng UNTV Cup Season 10 sa October 30, todo ensayo na sila para ipamalas ang kanilang galing at tatag ng puso sa basketball. Kahit busy kami, nag-find time kami para mag-practice after work hours. Yung iba nagsasacrifice talaga, pagod, gising ng maaga. Kaya yun. Minsan nakikipag-tune up games kami sa ibang agencies, ganun. Tinatry namin lahat para maging ready. At gaya ng ibang kupunan sa UNTV Cup, pangunahing inspirasyon ng DOJ Beacons ang kanilang matutulungan mula sa premyo na makukuha nila sa liga na may papremyo na 3 milyong piso para sa tatanghaling kampyon. Kaya naman labis ang pasasalamat nila kay Kuya Daniel, Commissioner Atoyco at sa bumubuo ng UNTV Cup dahil isa sila sa mapalad na nakapasok sa dami ng nais makasali sa UNTV Cup Season 10. Isa sa kanilang planong tulungan ang mga kabataan na kapos sa pag-aaral. Masaya kasi madami tayong matutulungan. Alam mo yun, yung mga hindi kaya,
na for example mag-aral, at least mabibigyan sila ng chance, and hindi natin alam na yun yung next na mga leaders natin sa government natin. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuabi, humahataw! Hataw Balita. Abangan ngayong Oktubre ang muling pagbabalik sa Pilipinas ng Danish pop band Lucas Graham para haranahin at pasayahin ang kanilang Filipino fans sa pamamagitan ng isang live concert sa Maynila. Nagbabalik si Gladys Tuabi. Hataw Balita. Once I was 7 years old, Mama told me go make yourself. Isa ka rin ba sa mga tagahanga at taga-suporta ng Lucas Graham dahil sa kanilang mga awiting puno ng damdamin? Ay live na mapakikinggan ng kanyang Filipino fans ang mga awitin niyang talaga namang magbibigay ng iba't ibang emosyon. You heard it right. Muling magbabalik sa bansa ang singer upang haranahin ang kanyang mga taga-suporta. Ngayong October 22, araw ng Linggo, alas 8 ng gabi sa New Frontier Theater. Several of my songs are quite emotional, but we still have some party songs, and so I think fans could be expecting to laugh, dance, and cry during the concert. I love being able to make people have a big party, but I also love how my lyrics and my more sad ballads can bring like a lot of feelings out in an audience. So yeah, I think people can expect both ends of the emotional scale for this concert. Ayon kay Lucas, iniaalay niya ang concert na ito sa kanyang mga tagahanga, lalong-lalo na ang mga fans na hindi makararating dahil mula pa sa malalayong probinsya. One of the main issues with being an international name is that we can't be everywhere at this, and even when we come to the Philippines, there's so many places we're not visiting. We're only playing one concert in Manila, so I'm sure that there's a lot of people on the islands who would want us to come a little bit closer. So I think Wish You Were Here is going to be dedicated to them. Dagdag pa ng singer, excited siyang makabalik ulit sa Pilipinas dahil muli niyang mararanasan ang magandang ugali ng mga Pilipino at mayamang kultura ng bansa. At syempre, matitikman ang mga masasarap na pagkain na dito lamang makikita. Yeah, when I was in the Philippines, I was enjoying a lot of the tropical fruits you guys have, and I mean the people I met, yeah, it was a very nice and welcoming culture. Para naman sa lahat ng mga young artist at musician na nagnanais makilala at makagawa ng pangalan sa music industry, ang payo ni Lucas. So I think everyone who wants to become a performing artist should just practice their craft, practice their instruments and their singing and performance, and then try to become more unique in some sense. Find a niche and make it more niche-y. Ang Lucas Graham Live in Manila concert ay binuo ng KDR Music House at Midas Promotion. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuabi, humahataw! The world is cold, will I have a land of children who can warm me? Soon I'll be 60 years old. Hataw Balita. Ayan, at ang bilis ng ating pong oras, kaya nagpapasalamat pong muli tayo sa mga sumubaybay po sa atin sa UNTV 37, sa YouTube, Facebook, at ganoon din sa mga tagapakinig po natin sa Radyo La Verdad 1350. At kami po ay nag-aanyaya sa patuloy po na pakikinig at pagdalo sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 4 na po tayo. Mamayang alas 7 pong muli ng gabi Philippine Standard Time. Ayan po ay mapapanood po sa social media accounts po ng MCGI. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 5. Ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa
puting budhi at sa pananampalataya ng hindi paimbabaw. At yan pong mga umahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-12 sa buwan ng Oktubre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.